namin magpuri sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak po natin sa ating Panginoon. Come on! Righteous ruler of the nations, He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. As His people bow before Him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till His kingdom come. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. Hallelujah! Let's praise the Lord! He will reign over all the earth. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign
your end, everything. I found my way to you. In all my days, you are there. You never fail me, Lord. Dapat isip-isipin mo sa sarili mong worshiper ako ng spirit at saka ng truth. All I want is to see you face to face in the presence, sheltered by your grace. I can't stop praising Lord, you just keep space. Yung pong narrow gate and narrow road is the path of transformation into His likeness. Itra-transform po tayo na katulad ng ating Panginoon po. Ngayon, tayo bumawi sa Lord. Hanggat hindi pa nangyayari, bawi ka na ng bawi sa Lord. Sige, pabawiin mo Lord. Sige, bahala tayo sa gawain ng Lord. Ganun dapat po ngayon. Ngayon ang time para pakita natin sa Lord. Eto, prepare ako Lord. Any moment dumating ka, eto ako Lord. Ganun dapat po tayo kahanda. Laban, mga kapatid, dahil ang nag-iintay po sa atin, incomparable ang nag-iintay po sa atin. Pag nakarating na po tayo sa piling ng Panginoon, I cannot truly imagine yung excitement. Kaya po ang totoo pong disaster is not when judgment is fulfilled, bagkus yung pong inalok ka ng mercy, pero tinanggihan mo. Yan ang totoong trahedya. Welcome po ang lahat. Welcome po ang To God be the glory at welcome po ang lahat ng ating mga kapatiran sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating international extended churches, at sa lahat po of course ng ating mga workers and members nandito. Welcome po sa Friends Again, Jesus Christ. To God be all the glory. Let's read one verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Can you tell your brethren, yung kapatid mo sa tabi, sabi mo, you are a new creation. Old things have passed away. Old things. Behold, all things have become new. Yung mga luma daw ay wala na. Because we are a new creation. Now, if we are a new creation or we are new creations, mga kapatid, that's tantamount to saying na sa totoo, hindi na po tayo taga dito. We maybe are in the world, but we are not of the world. Hindi na po, ang ating citizenship may be Filipino, pero syempre merong iba, merong US citizen siya, or Australian citizen. Ganon, nagdo-dual citizen, and then masaya tayo kasi dual yung citizenship po, mga kapatid, di po ba? Pero alam niyo po, isang bagay na mas malamang po na ignore natin, that we are citizens of heaven. Tagalangit na po tayo. Dumadaan lamang po tayo, di what we call sojourners, or yung pilgrims, or yung manlalakbay lang po. Hindi ka tumatagal, naglalakbay ka lang, and then dadaanan lang natin to. Kaya lahat po ng kapighatian, lahat ng luha, dadaanan lang yan! Hindi naman po tayo taga dito, napakalinaw. And when we are new creation, mga kapatid, this is the best part.
There's a new heaven and new earth waiting for us. Now, in that new heaven and new earth, God Himself will be the everlasting light. Siya mismo ang ating liwanag. Sobrang liwanag. Siya mismo magpapawi ng mga luha sa ating mga mata. No more sorrows. No more heartbreaks. No more diseases. No more conflicts. No more wars. No more financial problems. Lahat ng iniintindi natin na problema ngayon dito sa old earth, pagdating po natin sa new earth, lahat yan pawi na, mga kapatid. So take courage! Take hope! Mahalin natin si Lord at hindi ang mga bagay nandirito, bagamat nandirito tayo, chill-chill lang, mga kapatid, dilipas din, mga kapatid, ang lahat ng yan at muli sa darating na takdang panahon, makakasama na po natin ating Panginoon. Let's all bow our heads. Let's commit this Sunday worship to the Lord. Blessed be your name, dear Heavenly Father. Blessed be your name. We come to you once again, thanking, recalling how good you are. All the things that you provided for us, from our food, our clothing, our income, lahat, Lord, ang mga perang pumasok, kahit ang mga expenses, Lord, that you made them holy, na kung saan di kami gumastos ng malaki sapagkat yun ay binantayan mo, sinamahan mo. All our businesses na pinalago mo, maraming salamat. Bagamat minsan may mga nagiging problema, pero Lord, tiyak na ikaw din ang nag-aalis sa amin sa mga problema na yun. Kaya kay buti mo sa amin, Lord, your goodness, your mercies follow us every single day. That's why we are here in your house and we dwell in your house. And Lord God, we celebrate in your presence. Kaya nandito kami para magsabi po thank you for the salvation that you have gifted us, especially our family, biological, and our spiritual family. Thank you for the restored strength, Lord God. Thank you, Lord God, for that light that you sent us para nakita namin kung anong tamang desisyon na gagawin namin sa tamang panahon. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na dinadagdag mo po sa amin araw-araw. Salamat po. Salamat sa paghawi mo ng malalakas na bagyo sa aming buhay. Paghawi mo ng mga unos sa aming buhay, Lord. Malalakas, Panginoon Diyos, ang ugong, ang kidlat, ang kulog ng bagyo ng buhay namin. Pero Lord, nandun ka. Kaya hindi mo kami pinabayaan. Kaya marami pong salamat sa iyo na nakalusot na naman kami, Lord, buong linggo na ito. Kaya Lord, lahat po ng amin ngayon, mula sa isip namin, puso namin, damdamin namin, buong katawan namin, alay po namin sa iyo ang aming pagkanta, pag-awit, pagsamba. At basbasa mo ang salita mo, niyahayag na iyong manalalingkod, Panginoon Diyos, ang aming mahal na Bishop Luis Santos, O God. Ibigay mo sa kanya ang triple portion of anointing, O God. Make him holy, Lord God, so that your holy word, Lord, ay makarating sa amin, and so that we will be imparted with your holiness as well. Lord, dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang anointing na yun, Lord God, ay mula sa kanya, ay dumali po sa amin muli. At maunawaan namin ang salita mo, mabuksan kami, Lord. Anong dapat namin gawin? Sapagkat nais namin na pumupunta sa gawain mo. Not to feel good. Not just to celebrate something and then leave defeated. We want to know your will. We want to know how to be like you. We want to know how to follow you. We want to know how it is to be like a new creation, because we know it's not automatic. And so Lord, nandito kami dahil gusto namin, Lord, by and by, makita, Panginoon, makita mo ang pagbabago namin sa pamamagitan, Lord, ng pagtuturo sa amin na iyong banal na salita ay mangyari nawa sa amin na iyong kalooban. Salamat po, Lord God. Father in heaven, we pray that you will respect our offering as we honor your name, giving glory and thanks to you, the name above all names. In the name of Jesus Christ, we all say, Amen! Let's bless the name of the Lord this morning, church. Hallelujah. We praise you, Jesus. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name.
be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, no dismay in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Let's sing, church. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of our Lord. Blessed be the name The of name the of our Lord. Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Do not fear, for the Lord our God is with us always. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself, that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Jesus is our everything. Let's praise him. Sing unafraid. Unafraid I am. You are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself, that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have
everything, Jesus. Can't stop praising you, Lord God. You were the Word at the beginning. You're the God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, the veil torn before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Lord, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom. Yours is the glory.
mo, Panginoon Diyos, ang aming iglesia ng iyong kabanalan. Papanalin mo lahat ng mga anak mong nakatayo sa iyong harapan ngayong araw na ito. Bahaginan mo kami, Panginoon Diyos, na iyong kabanalan. Because you are holy. You are holy. You are holy. Salamat po, Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, ay muli mong pinadama ang power mo sa amin, ang presence mo, Panginoon. Na napaka-importante po sa amin lahat, Ama. Ang presence mo nagbibigay ng lakas sa amin, Lord. Ito po nagbibigay sa amin ng lakas para kami tumayo sa aming pananampalataya, Lord. Kaya salamat na marami, Panginoon, at pinagdaloy mo sa bawat isa ang presensya mo sa umagang ito. At tulutan mo ang presensyang ito ay manatili sa amin, O Lord. Upang sa ganun manatili kami malakas, Panginoon, sa iyong harapan, Ama. At di mo marami, Panginoon, na dumadanas sa panghihina sa ngayon. Pero ang power ng Holy Spirit mo nagpapalakas sa amin lahat, Ama. At tulutan mo, O Lord, na lahat kami daluyan mo nito, Panginoon, sa araw na ito. Diyos, manatili sa amin lahat, Ama. At bukod sa lahat, O Diyos, sa anointing mo, Diyos, ay padaluhin mo rin sa amin, O Lord, para mauntindihan namin at maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa pang pagkakataon binigay mo sa amin, O Diyos, na kami ay muling makinig na yung salita. Buksan mo po puso at isipan namin, O Diyos, para sa ganun maunawaan namin ang lahat na yung sasabihin at maipamuhay po namin, Ama. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at salamat sa ating Lord, sapagkat sa ngayon po ay muli pinadama ng Lord ang power na sa atin, ang presence niya. Sa atin po lahat ay napaka-importante po. In the book of Genesis chapter 32, beginning from verses 24 to 31. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." So he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel." From Jacob to Israel. "And for you have struggled with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." So nagpe-pray siya noon, nagpe-pray siya. And he said, "Why is it that you ask about my name?" And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and he limped on his hip. Ika na siya, no, umalis siya, pilay siya. Therefore, to this day, the children of Israel do not eat the muscle that shrunk, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrunk. And our subject today is entitled, "The Touch of Pain." You may all be seated, please. Now today, we're going to talk about Jacob. And Jacob was a man with a never-ending struggle. Pero may struggle ang buhay po niya. Because Jacob was a deceiver. But he himself was deceived by Laban, yung kanyang uncle. Nandideceive siya, pero siya na-deceive din. Jacob was also a liar, but he had been lied to by his father-in-law. Si Laban din po. Pinagsinungalingin po siya na hinihingi niya si Rachel, si Leah, ang binigay sa kanya.
And Jacob was a manipulator, but he was also manipulated by Laban, yung kanyang uncle po. In other words, kung ano yung ginawa niya sa iba, nangyari din sa kanya. Now, Jacob literally means supplanter or one who takes the place of another through tricky ways. Sa Tagalog po, ang Jacob, ibig sabihin po ay siya po'y nandideceive, nandadaya, at gustong kunin yung nasa iyo doon sa tricky way o doon sa paraan na medyo lalansihin ka niya para makuha niya. Or sometimes by force ay ginagawa po niya. Now, Jacob went to a place chosen by God. Pinili ng Lord. Kasama yung angel po mismo nagturo sa kanya. And from there, he heard the news. Narinig niya that Esau, his brother, was coming with 400 men. Kaya natakot po siya kasi may atraso siya kay Esau. Everybody knows the story na niloko niya si Esau, na kinuha niya yung blessing ni Esau. Nagpanggap siya si Esau kay Isaac. Kanya binless siya ni Isaac na supposedly yung blessing na yun intended for Esau pero kinuha po niya. Now, in other words, ang ginawa niya nung malaman niya darating ay he sent several caravans of lavish gifts o yung mga mamahaling regalo, pansuhol po niya kay Esau so that para mas pacify niya ito po si Esau, his brother. And because he had taken the blessing intended for him. Now, in Genesis 32:24, ito sinabi ng Bible, then Jacob was left alone. Nag-isa siya, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now, Jacob was left alone. Siya po ay naiwang mag-isa. Now, the isolation can be seen as spiritual solitude or aloneness. Yung pagiging nag-iisa. Para walang distraction po siya. And his purpose is to confront God. Gusto niyang harapin ang Lord dahil may purpose siya sa ating Panginoon po. Now, the next sinabi, a man wrestled with him. Yung man na yon, some say it's an angel, but others say it's the theophany of God. Pag sinabing theophany of God, ang God Spirit, naglagay siya ng flesh through angel para po makita siya. At makita siya nung kanyang kaharap po. So in other words, sa akin po, theophany of God po yon. Kasi sinabi, he wrestled with God. In other words, yung po, nagkatawang tao ang Lord doon, o yung katawang yung ginamit ng Lord para makita siya. And nag-wrestle sila until breaking of day. Napakatagal po noon. Maaari nag-start sila ng alas 12 ng gabi o 1 a.m. or maybe 11 p.m. hanggang sa bukang liwayway yung tumataas na po yung araw. Ganong katagal yung kanilang wrestling po. Now in verse 25, the scripture says, now when he saw that he did not prevail against him, ito capital letter, he saw, sabihin yung angel o ang Diyos, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. He touched the socket of his hip and was out of joint. Gaano kasakit ang dinanas ni Jacob nung malinsad yung kanyang balakang po. Kung susuriin natin po sa scientific at medical perspective po, ang pagkalinsad ng balakang po o hip dislocation ang tawag po ay karaniwang tinuturing na isa sa pinakamasakit na orthopedic injuries. Napakasakit po noon. Kung titignan natin, ang pain po nito ay nag-i-start sa 8. Kung 0 to 10, 8 to 10 ang sakit po nito. And basically 10 ang sakit nito. Masakit na masakit po talaga. Basta bones ang pinag-usapan, lalo yung sakit ng bones ang nagka-problema, mabigat po yung masakit. Yung slip disc, nakita nyo masakit din po dahil lumihis din yung kanyang ribs. Ito naman po, mga kapatid, ay sa joint naman, dito sa hita, tsaka dito po sa kanyang balakang, lumihis po yung joint. Kaya bagamat, hindi ito eksaktong formula sa kanilang pain scale, pero ayon sa kanila po, maabot ito ng 8 to 10 po ang sakit para sa hip dislocation na nangyari po sa kanya. Ang tanong, bakit napakasakit nung mangyaring ganon? Ang hip joint po ay pinakamalaking ball and socket joint sa katawan. Pinakamalaking joint, parang ball joint doon sa sasakyan po, sa pangilalim. Napapalibutan ito ng malalakas na ligaments, mga litid, tsaka muscles, at tsaka nerves. Kanyang masakit talaga. Pag nandun ang nerves, nandun yung ligaments, masakit po.
kapag humiwalay yung femoral head sa sakit nito, naghiwalay silang dalawa, nababanat o napupunit yung soft tissues. Yung mga tissues po ay nasisira, madalas hindi makalakad o makatayo ang tao dahil sa matinding sakit po at instability na nangyari po sa kanya pag dumanas ng ganito. Sa modernong medisina po, karamihan ng mga hip dislocation ay nangyayari sa mga impact ng mga accidents, nangyayari sa car accident. At kadalasan nangangailangan ng sedation o anesthesia para po maibalik sa tamang posisyon ito pong nalinsad na balakang. Ito po, hindi car accident ito. Tinapik lang ng Lord. Ganong katindi ang power ng Lord. Hindi ibig sabihin nanalo si Jacob doon, nanalo sa lakas ng Lord. Hindi po. Sa prayer, nakatagal siya. Yun ibig sabihin lang po. Pero yung lakas, hindi niya kaya ang Lord. Ginanon lang siya, nalinsad yung kanyang balakang. Samantalang dapat accident ang mangyari para malinsad po yan. Kaya kung yung nangyari kay Jacob po ay ng isang tunay na hip dislocation, malamang na ito ay napakatinding sakit po talaga yung nadanasan na sapat na upang hindi siya makalakad ng normal. Kanya papilay-pilay na ang lakad niya nung matapos sila magbuno pong dalawa. And for your information, the thigh, itong hita po natin, is the pillar of man's strength. Itong pinaka poste natin, mga lalaki, itong ating hita po. And once your thigh is separated from your hip, naghiwalay itong hita natin, itong balakang natin, you become weak and limp. Mapipilay ka talaga pag ganon. Ganun katindi yung hirap na dinanas niya. Ganun katindi yung sakit na dinanas ni Jacob po nung siya ay makapagbuno sa theophany ng ating Lord. Now, in Genesis 32, ito pa rin ang sabi niya. And he said, let me go. Sabi ng angel, ng theophany ng God, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. Ibig sabihin, despite of the fact na nasa kanya yung sakit na yon at nalinsad yung balakang niya, ang sabi niya, hindi pa rin kita bibitiwan. Talagang kumapit pa rin siya. And that was the turning point of Jacob. Because with that incident, yung kanyang self-reliance, yung pagsandal niya sa sarili niya, being a supplanter, deceiver siya, nag-disappear nung oras na yun po, nawala po sa kanya. Mami, explain ko ng konti sa inyo. Ang pangalawa po, Jacob came to realize that God's blessing cannot be snatched, but it is only a gift from God. Ang blessing ay hindi mo pwedeng aagawin. Blessing ng iba, hindi mo pwedeng agawin. Position ng iba, hindi mo pwedeng agawin. Dahil gift ng Lord sa kanya yan. Walang pwedeng makaagaw po. Kasi po, kung titignan natin maigi, ninakaw niya yung blessing kay Esau, pero ito pa rin ang nangyari kay Esau. Sa Genesis 33, 8-9, nung magsalubong na sila, sinabi ni Esau, ano itong mga lavish gifts na ito na pinadala mo? What do you mean by this? All this company which I met. And he said, these are to find favor in your sight, my Lord. Biro mo tawag niya sa kapatid niya, my Lord. Kasi nabago na nga siya. Now, next. But Esau said, I have enough. Ay, sapat-sapat na sa akin. Hindi lang sapat. Sa ibang version po, I have plenty. Marami na ako niyan. Marami ko. Ibig sabihin, binless din siya ng Lord. Keep what you have for yourself. So in other words, even though Esau didn't inherit the covenant promise tied to Abraham's life, kasi yung covenant na yun kay Abraham po yun, kahit hindi nakuha ni Esau, ay God still blessed him with lands, malaking lupain niya, descendants, ang laki ng kanyang pamilya po, wealth, marami po siya, and political autonomy meron siya. Naging leader siya ng mga Edomites. Now, that's why despite Jacob's pain sa nararamdaman niya, he was desperate of asking for his own blessing, which would come directly from God. Ayaw niya ng nakaw na blessing, gusto niya manggaling sa Lord ang blessing na yon. Sa Diyos mismo manggaling. But although Esau's name was changed to Edom, kaya Edomites, yung kanyang angkan po, he was punished by God for fighting Israel. Pinarusahan siya ng ating Lord. As a matter of fact, in the book of Romans 9:13, God said, Jacob I love, but Esau I hated. Ako namumuhi kay Esau kasi binenta niya yung kanyang pagkapanganay po. Now, dito po sa verse 27, the next verse said, and so he said to him, what is your name? And he said, Jacob. Tinanong siya ng angel, sinabi niya, Jacob ang pangalan ko. Now, yung answer na yon, yung response na yon ni Jacob po, ang ibig sabihin nun ay admission ng kanyang identity at past action. Inamin niya mga kapatid, kasi ang pangalan po niya ay
ang pangalan niya ay Jacob, sabihin mandaraya, parang inamin niya, ako si Jacob, ako yung mandaraya, ako yung sinungaling, ako masama. Yun ang ibig niya sabihin. Parang confession yun ng kanyang identity na nagsisisi siya doon sa kanyang pagiging ganun po. And I'm pretty sure na yung naging turning point po niya. Because in biblical times, yung name po carried great significance. Napaka-importante ng pangalan po. Kasi yan po, dyan nagre-reflect sa pangalan nila yung kanilang personality, character, at destinasyon sa buhay. Kung anong pangalan mo, yun ka. Kung anong pangalan mo, yun ang destinasyon mo. Ganun po sila. As Jacob means supplanter, deceiver, na ginawa niya kay Esau at kay Isaac sa kanyang tatay po. This shows Jacob's persistency to be blessed. Yung pagpupumilit niya ma-bless siya is not only for financial reason, but a burning desire to be transformed. Ang gusto niya, mabago na siya talaga. Ayaw na niya maging supplanter siya. Ayaw na niya maging deceiver siya. In other words, yung kanyang nangyari sa kanya po ay gusto niya magkaroon ng transformation ng buhay niya. Mabago na ang buhay niya. Although nasa Lord na siya, pero masama pa rin yung ginagawa niya, pero gusto niyang mabago po. That's why in verse 28, ang sabi ng Bible, and he said, your name shall no longer be called Jacob. Binago na. Hindi sinabing binago ugali niya, binago pangalan niya. Nung baguhin ang pangalan niya, nabago pati karakter niya. Ganun sila po. Kung bigay ng pangalan sa iyo, yun ang karakter mo. But Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Your name shall no longer called Jacob, but Israel. Israel means a prince of God, a prince in God, and a prince with God. Yun ang sabihin ng pangalang Israel. Because he struggled with God and with men and prevailed. Nakatagal po siya nakapag-struggle sa nagkatawan taong Diyos, pero siya nanatili. Hindi nanatili malakas, nanatili siya na humihingi talaga hanggat hindi nakukuha yung gusto niya. Yung pong prayer niya ang nanatili. Yun ang ibig sabihin ng prevail po doon. Hindi sa lakas po, dahil mas malakas ang Diyos, of course, kaysa sa tao. Now, that means Jacob received the touch of transformation. Yung touch na yun, na sinaktan siya, yun na nag-transform sa kanya. Yun na nagbago po sa kanya. That's why in verse 29, and then Jacob asked saying, tell me your name, I pray. So ibig sabihin yung ginagawa niya, nagpe-pray siya talaga. Tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. Binless siya. Yung blessing mga kapatid na bibigay kay Esau ay binigay po sa kanya po. Kasi yung unang blessing niya parang hindi tanggap ng Lord kasi ninakaw lang niya. Ngayon talagang binless na siya ng ating Lord. So, the question is this. What was the blessing that Jacob received from God? Ano bang klase mga blessing yung sinasabi ngayon? Okay, now, first, it's a blessing of a new identity. Sinabi ko na sa inyo kanina na bago identity niya. Blessing of transformation. Meaning, nakuha niya ang blessing ng pagbabago ng buhay. Yun po ang unang blessing na natanggap niya. And take note, Christians, yan po natanggap din natin when we became Christians. Nabago rin po tayo because when we accepted Christ through repentance of sins, baptism in Jesus' name, receiving the Holy Ghost, we carried a new name. Ibang name na po ang binitbit natin and a new life. In fact, in Galatians 3:26-27, listen carefully. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized in Jesus' name, into Christ, in Jesus' name, have put on Christ. Isinuot din yung si Christ. Now, in other words, we are no longer a Gentile. Kasi dati ang tawag sa atin, Gentile, aso, dog, and pagan. Pagano ang tawag sa atin noon. Ibig sabihin, pag sinabing pagano, nabubuhay sa kasalanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi alam ang tunay na Diyos. Sa Ephesians 2:12, you are without God, yung tunay na God, wala ka rin pag-asa sa mundo, at hindi ka kabilang sa promise sa Israel, ng Diyos sa Israel. Wala ka talaga, nung wala pa sa loob kanya, pagano ang tawag po, Gentiles ang tawag. But now, when we accepted Christ, we are called Christians na po ang tawag sa atin. Nag-start yan sa Book of Acts sa Antioch. Tinawag silang Kristiyano po. At hindi lamang po yun. Pagdating ng change of life, 2 Corinthians 5:17, ito na po ang ginawa sa atin ng Lord. Therefore, if anyone is in Christ,
He is a new creation. All things have passed away. Ito po talaga ang tunay na Kristiyano. Anyone is in Christ, he is a new creation. Bakit new? All things, yung mga luma ay wala na. Behold, all things have become new. Bago na ang lahat sa atin po. So yun ang unang blessing na kinuha ni Jacob, na meron din po tayo ng blessing na yon. Nasusundan ninyo. Pangalawang blessing, a blessing of spiritual victory. Kasi kay Jacob, which according to some commentators, was because of that encounter and struggle with that man, which is the theophany of God. Dahil po doon, he became God-dependent. Sumandal siya sa Lord. Nawala yung self-reliance sa kanya. Dati sumasandal siya sa sarili niya, pero nung mangyari po yun, sa Diyos siya sumandal talaga, binigay niya yung sarili niya sa Lord talaga. Likewise to us, Christians, tayo rin ganon. Before we accepted Christ, wala pang Christ sa atin, ang theme song natin sa word ay my way, my concept, my intellect, my reasoning, myself. Napalitan po ito ngayon ng thy will be done or your way, O Lord, is perfect. Yun na ngayon ang nasa atin. Ang gusto natin, ang kalooban na ng Lord. Para tayo si Jacob na binago na, dati sarili niya nasusunod, tapos ang Diyos na, ganun din po tayo. At nasusunod sa atin po ay, ang Lord na ang gusto natin sundin. O lahat na sumusunod sa Lord, magsabing praise the Lord. Ang pangatlo, lastly, confirmation of covenant blessing. Meaning, ito yung patunay na nakuha rin niya, yung Abrahamic covenant. Or yung covenant ng Lord kay Abraham, nakuha din niya. Yung sinabi ng Lord, pagpapalain kita, I will bless you, I will bless your descendants, and those who bless you, I will bless, and those who curse you, I will curse. In other words, yun din nakuha din po niya. Sa atin po mas matindi. Kasi direktang nakuha natin a new covenant blessing with Christ nang maging Christian po tayo. Anong covenant yun? Sa 1 Corinthians 11:25. In the same manner, he also took the cup after supper saying, this cup is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. And this do as often as you drink it in remembrance of me. Okay, paiksiin natin ang paliwanag. Sa Old Testament, ang covenant, ang dugo ng hayop ang pag-aalis ng kanilang kasalanan po. Panlinis ng kasalanan, taon-taon ginagawa po nila. Gayon, in the New Testament, ang covenant naman po natin, New Covenant, dugo na ni Kristo po ang pinanlilinis ng kasalanan at minsan lang niya gagawin at pagkatapos yun, hindi na. Yun ang pagkakaiba po. So, yun ang ating covenant sa Lord. Blood covenant ang sa atin po sa Lord. Nakunuhan po natin. Hindi lang po yun. Sa Galatians 3:29 NLT. And now, that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Tayo daw po, tumanggap sa Lord, ay tunay na anak ni Abraham sa pananampalataya. Lahat ng anak ni Abraham, magsabing praise the Lord. Kanya pinipino ng Lord ang faith natin because Abraham is the father of faith. Dapat yung mga anak niya malalakas din ang faith. Katulad natin, dapat malalakas ang faith. Hindi lang yun. You are His heirs. Tagapagmana ka. And God's promise to Abraham belongs to you. So yung pangako na ng Diyos kay Abraham ay para sa atin daw po. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, dalawang blessing ang nakuha po natin. Si Jacob, yung Abrahamic covenant lang ang nakuha niya. Sa atin po, may blood covenant na tayo sa Lord. Pati yung blessing kay Abraham, nakuha pa rin po natin. Kasama po financial blessing doon. Hindi pwede hindi kasama po. Kasama po. You know, that's the reason why sinasabi ko sa inyo na although dumadanas tayo sometimes some financial difficulties, pero hindi kita dapat tumagal dyan. Kasi may promise ang Lord sa atin pati sa finances. Meron po. Kung i-compare natin sa promise kay Abraham, meron po. Si Abraham napakayaman. Hindi ko sinabi yayaman tayo. Pero hindi ka maghihikahos kung tutuusin. Dumadanas ka lang ng ganyan para dadaan ka lang pero hindi pirmi. Yan ang ibig ko sabihin. Dahil dumanas ka man ng ganyan, yung supply ng Lord, daily needs na sa'yo, bibigay ng Lord, sigurado po yun. Dahil sa promise na yun kay Abraham. Yan nga reason, kaya marami sa atin nakaraos ka eh. Iba nga sa atin, bawang ka sa utang, pumunta ka rito ngayon, ang ganda ng buhay mo eh. Why? Dahil doon sa promise na yun. Nakukuha nyo ba? Kailangan tanong,
What makes Jacob's blessing different from us? Anong pagkakaiba ng pagkuha ng blessing ni Jacob sa ating blessing po? Anong pagkakaiba? Okay, listen carefully. First, Jacob received his blessing through the touch of pain. Yun ang mabigat po doon. Nakuha niya yung blessing, nakapag-struggle pa siya sa Lord, pagkatapos nasaktan po siya. Sinabi ko na sa inyo, ganong kasakit yung dinanas siya bago niya nakuha yung blessing. Kasi yung ginawa sa kanya ng Lord ay touch of pain ang ginawa mo sa kanya. Kanya sinabi ng Bible, he touched his hip at na out of joint yung kanyang hip po. Grabe sakit na inabot niya para makuha lang niya ang blessing po. Ang grabe sakit ang kanyang dinanas na yon para lang sa blessing na yon. Meaning, he was transformed o nabago siya and he received the blessing of God through the touch of pain ang ginawa sa kanya ng Lord. Jacob was transformed and received the blessing through lifelong pain. Hindi labas na pain. Lifelong pain po yun. Habang buhay po yun. Kasi sinabi sa verse 31, nung umalis siya, pilay na siya nung umalis siya. Habang buhay, ibang commentator sinabi pinagaling. Pero marami sa commentator sinabi hindi na pinagaling siya. Habang buhay siyang ganun. Kaya hindi na sila kumain ng muscle nga ng leaded dahil nga doon sa nangyari sa kanya. Bago niya nakuha yun na nangyari sa kanya. Habang buhay na pain ang nasa kanya. Bago niya makuha yung blessing. Nakukuha niyo ba? Continually reminded him of his encounter with God para maalala niya nag-encounter sila ng Lord. Pero sa atin po, we were transformed through the touch of love ang ginawa ng Lord sa atin. John 3:16 sinabi ng Bible, for God so loved the world, mahal tayo ng Lord. He gave His only begotten Son, or He was manifested in the flesh, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. In other words, contrast ang ginawa ng Lord. Kay Jacob, pain ang binigay. Sa atin, love ang pinadama ng Lord. Tinats tayo ng love ng Lord. Kaya tumanggap tayo sa ating Panginoon. Jacob was transformed by receiving pain and injury inflicted by God. Ang God mismo ang gumawa. Samantalang sa atin po, na-transform tayo, na imbis na tayo ang masaktan, siya ang nasaktan. Binaliktad niya. Imbis na yung pain kay Jacob, o matransform, sige, makapagbuno ka sa akin, tak, sasaktan kita. Sinaktan siya. Sa atin, hindi. Gusto natin magbago. Ano ginawa ng Lord? Siya mismo tumanggap ng sakit, hindi tayo. Siya tumanggap ng sakit. Lahat ng klase ng sakit, tinanggap po niya. At hindi pa sa pain. Malayo sa pain na tinanggap ni Jacob po. Everybody knows what pains ang dinanas ng ating Lord. Napakabigat ng dinanas niya. Wala sa kalingkingan ng pain ni Jacob. Pero siyang tumanggap. Not only that, he died in brutal way. Pinako siya, namatay siya, na dapat tayo yun. Pero ginawa na, pinalit niya yung sarili niya. Huwag kayo, ako na lang. Para hindi kayo masaktan. Hey. Kung tutuusin, ampon lang tayo. Ang Israelites, ang mga Hudyo, talaga anak niya. Pero yung anak niya, hinampas niya para lang magbago. Pero tayo minahal niya para magbago. Siya tumanggap ng sakit para magbago lang tayo. Grabe. Kanya, kung isipin niyo paano tayo naligtas, dapat isipin niyo ganyan. Hindi sinaktan ng Lord para lang, although sinabi natin no last week, hindi ba? Talaga struggle pumasok sa kingdom of God. Pero hindi tayong lahat na pumasok sa Kanya, hindi tayo sinaktan ng Lord. Hindi tayo binigyan ng sakit sa katawan o masaktan para tumanggap sa Kanya. Hindi ganun po. Tayo po mga kapatid ay minahal ng Diyos para tayo tumanggap sa Kanya. Ang mabigat po dyan, not only that, Jacob was in pain in lifetime. Habang buhay na sakit ang binigay sa Kanya. Then Genesis 32:31. The sun was rising as Jacob lived. Malis na ng Peniel. And he was limping because of the injury to his hip. Nakipagbuno siya, tapos magbuno, ayun na. Pipilay-pilay na siya, lumakad siya. Habang buhay, ganun siya. Yung pain na yun, habang buhay. In our case, instead na tayo mag-experience ng pain, He took our pain. He took our sicknesses. He took our false burden. And most of all, importantly, He bore our sins. Kinuha niya yung mga pain natin, kinuha niya yung sakit natin, kinuha niya pati yung kasalanan, binitbit niya para tayo magkaroon ng rest sa ating mind, sa ating soul, sa ating spirit.
Baliktad ang ginawa ng Lord sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Sana madama natin kung gaano katinding ginawa ng Lord sa atin. At yung ginawa niya sa kanyang sariling anak talaga. Tayo ampun lang pero ganyan ang ginawa sa atin ng Lord. At ang pangatlo, Jacob intentionally came to God and struggled with Him to ask for that spiritual blessing. Nakapag-struggle pa siya, tsaka talaga hiningi niya talaga sa Lord. Hindi rin siya alas unless na-bless mo ako. Nakapagbuno siya, nasaktan siya. Meanwhile, sa atin po on our side, we were invited by God to come to Him and obtain that blessing. Matthew 11:28. Ano sabi ng Lord? Come. Come to me, all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Inimbitahan tayo ng Lord. Hindi natin siniksik yung sarili natin. Siya pa nag-invite sa atin para lumapit lang tayo. Instead of struggling, receiving pain, we are invited by Christ to receive that blessing which also comes with rest kasama ang kapahingahan ng ating soul. So in other words, ganun po ang pagkakaiba doon sa Old Testament blessing na nakuha ni Jacob sa nakuha po natin. Napakapalad po natin dahil kinuha tayo ng Lord sa pag-ibig, in touch of love ang ginawa ng Lord sa atin, hindi touch of pain ang ginawa sa atin ng ating Lord. Everybody shout, Amen. Alam ko nasa isip na iba, bakit ngayon may sakit tayo? Bakit ngayon may pain tayo? However, after we were transformed, eto na. Nung ma-transform na tayo, tumanggap na tayo. That's the time when we receive pain. Diyan tayo tumanggap ng pain ngayon. Why? Tinalakay ko nakaraan niya itong verse na ito. Hebrew 12:11. For the time being, no discipline brings joy, but seems sad and painful. Yet to those who have been trained by it, but afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness, right standing with God, and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Yun ang buhay natin po ay masakit po. Pero pagkatapos daw ng pain na yun, magiging righteous tayo sa harapan ng ating Lord. Now the pain here is not just physical pain, but kasama po, included po ang emotional and spiritual pain kasama po that we must undergo as a process of purification po ang ginagawa sa atin ng Lord. Pinupurify tayo ng Lord para maging pure tayo sa kanyang harapan. Ngayon po, under purification and charge, kayong nadadama natin po ay hindi lang po tayo pinarurusahan ng Lord, kundi hindi pinapalo, kundi pinupurify po tayo. Ginagawa tayo malinis talaga ng Lord. Kasi ang requirement siya without spot, without blemish, without wrinkles, sinabi ng Book of Ephesians. Kaya yun ang gustong ginagawa ng Lord sa atin. Nasasaktan tayo dahil pinupurify tayo ng Lord. Kanya kailan daanan po natin ito pong purification na ito. Sa verse 12, BSB, ano sabi ganoon? Therefore, strengthen your limp hands and weak knees. Palakasin mo ang iyong limp hands, mahinang kamay, at yung tuhod na mahina. Now, yung limp hands po dito ay type of weariness o yung pagod associated with discouragement or fatigue. Minsan nakakadama ng fatigue po tayo, nakakadama ng pagod po tayo dahil sa ating spiritual journey, tsaka yung discipline ng Lord sa atin, mga trials natin po, pinupurify tayo. Kanya nakakadama tayong pagod tayo, napapagal po tayo. That's why we need to strengthen our faith. Palakasin natin ang faith po natin. Yung weakness naman po, yung mahinang tuhod, this is a call to stand firm in faith and not be shaken by challenges. Hindi tayo maalog sa anumang challenges po. Na yung iba sa atin po nakakadama na rin ng panghihina. Alam ko po, nadadama ko sa inyo. Dahil sa mabibigat na trials at pagtuwid sa atin ng ating Panginoon. Kaya nakikita ko minsan yung panghihina, panlulupaypay, minsan nasasabi natin mismo, sa harapan Lord, iniiyak natin po. Na para tayong si Jacob na limping while walking, parang pipilay-pilay yung pananampalataya po natin. But the big difference is this, may pagkakaiba pa rin yung pilay niya sa pilay natin. Sa verse 13 sa Amplified Version, anong sabi ng Bible po? Cut through and make smooth, straight path for your feet that are safe path that are safe, and go in the right direction so that the leg which is lame may not be put out of joint. Kay Jacob po ay nawala sa yung joint niya, yung joint ng kanyang kwan, nawala po. Ito sinasabi, lumakad ka sa matuwid para hindi mawala sa pagkakalinsad yung balakang ng pananampalataya mo. A straight path symbolizes a life aligned with God's will.
na tayo po lumalakad na straight path, naka-align sa God's will, and avoiding sin and distraction despite of weak faith and discouragement. Pinipilit pa rin natin lumakad sa matuwid na landas. Kasi pag liko-likong landas at bako-bako nilakaran natin dahil mali nilalakaran natin, malilinsad ang pananampalataya mo katulad ni Jacob. Nakukuha nyo ba? Kanya nga sinabi doon ka sa straight path that your leg is lame or limb may not be put out of joint. Para hindi mo wala sa joint yung ating pananampalataya po. Para hindi mapilay ang pananampalataya po natin. Yung pong pagkakaiba. But rather, ano sabi ganon? But rather, may be healed. Para gumaling po yung ating pilay. Kung pilay man ang pananampalataya mo ngayon, gagaling ka sa pamagitan ng power ng ating Lord. Lalakas ka. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Sa atin po may healing. Pag nangihina tayo, may healing po. Kay Jacob, wala nang healing sa kanya. Diretso nga sa namatay siya, pilay po siya. Pero sa atin, hindi po. Mali ngayon pilay ang pananampalataya mo. Pero teacherin ko sa iyo, paglabas mo rito, wala ang pilay ng pananampalataya mo. Malakas na ang pananampalataya mo. Mainit na ang pananampalataya mo. Why? Sinabi mismo, Micah 7:8, New King James, do not rejoice over me, my enemy. When I fall, pag ako bumagsak, I will arise. Pag bumagsak ako, babangon ako. And when I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Kung ako'y nasa dilim, ang Diyos ang aking ilaw. Kung bumagsak ako, babangon ako. Bumagsak ang business mo, babangon yan. Bumagsak pa na ng palataya mo, babangon yan. Bakit sinabi ni Micah? Proverbs 24:16. For the righteous will fall 7 times and rises again. Pag ikaw bumagsak na 7 times, babangon ka uli. But the wicked stumble in times of calamity. Ano ba sabihin nun? 7 times. Hindi lang po 7 times yun. Pag bumagsak ka, babangon ka. 7 beses na, babangon ka pa rin. 8 na, babangon ka pa rin. 100 beses na, babangon ka pa rin. Hanggat hindi ka nakatayo ng gusto, ibabangon ka na, ibabangon na, ibabangon na, ibabangon na, ibabangon na, Lord. Praise the Lord. Kasi akala natin, yung po 7 times doon, 7 beses ka lang ibabangon. Hindi po. Ibabangon tayo pirmi. Every time babagsak ka, babangon po tayo pirmi ng ating Panginoon po. Sa variance, meron pa isang interpretation. Although a righteous man may fall 7 times, he still gets up. Tumatayo pa rin. Ang tanong, bakit tayo nakakabangon? Psalm 37:24, GNT. If they fall, kung bumagsak ka, they will not stay down. Hindi ka mananatiling bagsak. Why? Because the Lord will help them up. Ang Diyos pa rin na magbabangon sa'yo. Sa katunayan nararamdaman ko ngayon, binabangon ng Lord ang faith po natin. Sa isang translation, ano sinabi gano'n? When he falls, pag bumagsak ka, he shall not be ruined. Tandaan niyo to. Kahit bagsak ka na, pero hindi ka mawawasak. Kahit bumagsak ka na ilang beses, hindi ka pa rin wasak. Why? The Lord supports His hand. Ando yung kamay ng Lord, nakasalong kamay ng Lord, itatayo ka pa rin niya, itatayo ka pa rin niya, bumagsak ka, tatayo ka, bumagsak ka, tatayo ka, isang batang beses na, itatayo ka pa rin ng Diyos. Praise the Lord. Kaya sa inyo lahat, yan ang hihina ka, do not give up. Huwag kayo mag-give up. Huwag kayong susuko. Kahit may sakit ka, huwag kang susuko. Dahil titsakin ko sa'yo, paghagalingin ka ng Lord. Ibabangon ka ng Lord. Woo! Sa katunayan po, I think Thursday nagulat ako. Kasi matagal na hindi sumusumpong yung gout ko. Siguro maka 7 years. Biglang sumumpong nung Thursday. Grabe, sakit. Iika-ika ako. Parang kanya ako pinreach ito eh. Iika-ika. Nasa Malaysia si Pastor Les. Gusto ko ng Texan. Ako sa Sunday, ikaw muna. Kung hindi ko kaya to. Ang sakit ng tuhod ko. Talaga hindi ko maitayo. Yung gout. Dito nakita ko ulit. So, grabe. Talaga iika-ika ko lumakad. Hindi ako pwede mag-preach ng ganito. Tsaka masakit talaga. Napakasakit. Sabi ko, Pastor Les na lang mag-preach dito. Ito nga, itong Sunday na ito. Pero lumalaban yung loob ko. Ako ganun, di ba si Jacob?
Pilay na lumakad pa rin eh. Pilay na dumiretso pa rin eh. Yun ang maganda kay Jacob. Kahit habang buhay na pilay, dumiretso pa rin siya. Tinupad pa rin niya yung plano ng Lord sa kanya. Hindi siya sumuko, diretso pa rin siya. Kaya sa inyo lahat na nandito, kahit pilay ka, dumiretso ka pa rin. Naisip ko yun. Ay, di ba? Oo nga. I will not surrender, Lord. Hindi ako susuko dito. Pray ako nung gabi. Kasi gabi-gabi, nagpe-pray. Bago matulog, pe-pray ako eh. Niluhod ko maigi sa Lord. Pinag-pray ko sa Lord. Lord, gusto ko mag-preach sa Sunday, Lord. Lord, ang gusto ko po, bukas wala na ito, Lord. Bukas wala na ito, Lord. Yun lang ang sinabi ko. Kinabukasan. Kasi pag kinilos mo gano'n, sakit eh. Nakahiga ka, pag kinikilos dito, masakit. Pag dito, masakit. Kinabukasan, wala sa isip ko eh. Kasi bumangon ako, mamaya, nawala yung sakit. Totally nawala ang sakit, mga kapatid. Grabe ka ako, ang Lord talaga. Yes. Basta yung motive mo, bakit mo gustong gumaling? Yan ang tanong eh. Ito, gusto ko maglingkod sa iyo, Lord, kaya gusto kong gumaling. Sa maganda revelation ng Lord sa atin yan. Iba hindi mo alam, kanya ka pinadadanas, gusto niya mag-serve ka. Baka kulang yung pag-serve mo, hindi natin masabi. Pero isa yun, sa sinabi ko, gusto ko mag-serve, Lord. Gusto ko ako mag-preach sa Sunday. Ginawa ng Lord para sa akin. Inalis, totally, nawala. O yan, at pindutin ako. Dati mga ganun lang ang sakit eh. Nawala, totally nawala. Grabe. Yung pagkatapos ko mag-pray, ika pa rin ako, bumalik ako doon sa kama ko, ika pa rin ako sa kabilang room ako nagpe-pray eh. Ika pa rin ako, higa ako, ang sakit pa rin. Pagpihit ko, dahan-dahan gano'n. Kasi masanggilan ako, ang sakit eh. Ganun ko, sakit. So sa sabi, andun yung sakit nung natulog ko. Pag-gising ko kinabukasan, wala na. Eto na, yan, tumatakbo na naman. Why? Ang Diyos ang magbabangon sa'yo. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Ano man saan ka man bagsak, emotionally bagsak ka, physically bagsak ka, spiritually bagsak ka, ang Diyos ang magtataas pa rin sa'yo. Ibabangon ka pa rin ng Lord because God is our strength. Praise the Lord. So don't give up. Huwag kayong susuko po. Basta diretso ka lang. Kahit pipilay-pilay ka, diretso ka. Isang araw magugulat ka ngayon, pipilay-pilay ka. Pilay-pilay ka ngayon, pero mamaya magugulat ka, diretso na lakad mo. Mabilis na lakad mo, ando na lakad mo, tumatakbo ka pa na lakad mo. Why? But nawala na yung pain. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan ang Diyos natin. Hindi tayo sasaktan ng Lord po natin. Whew. Ganyan po pag-ibig ng Lord sa atin po. Napakapalad po natin, may Diyos tayong ganyan. Yeah. Ay, ulitin ko. Yung 7 times, hindi po 7 times yun. Paulit-ulit yun. Kahit ilang libong beses yun, tatayo ka pa rin ng Lord. Ano yung sabihin nun? Hindi ka susukuan ng Diyos. Kaya huwag ka sumuko dahil hindi ka susukuan ng Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. O naniniwala ba kayo ngayon, pinalalakas ka na ng Lord? Ngayon dumadali na ang lakas ng Lord sa'yo. Ngayon dumadali na ang lakas ng Holy Ghost sa'yo. Ngayon dumadali na ang power ng Holy Ghost sa'yo. Ngayon pa lang dumadali na sa'yo. Come on, let's clap our hands to God and praise Him. Woo! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Don't give up on the child of God. He'll be there till the battle is over. You will make it through the storm. Find your way through the darkest night. Don't give up on the child of God. He's the one who God is keeping. Don't give up. Don't give up on the child of God. If you wonder why we smile when we're all in affliction, we have more than human hands because we know the great physician. The reason that we stood the test and over mountains, over
circumstance. We know that Jesus Christ is the Lord. Don't give up. Don't give up on the child of God. He'll be there when the battle is over. He will make it through the storm, find his way through the darkest night. Don't give up on the child of God. He's the one whom God is keeping. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Oh, don't give up. Don't give up on the child of God. Child of God. Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po sa napakaganda na mensahe na napakinggan po natin. Salamat po sa ating pong beloved Bishop. Patuloy tinuruan po tayo. At para sa ating pong mga first-time visitors naman na nandito, kaya din sa mga first-time viewers, napakaganda po ng pagkakataon na ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. Dahil batid niya po kung ano po ang sitwasyon po ninyo. Maaaring nga iba po sa inyo, sugatan ka, nanghihina, baka iba po sa inyo, puno-puno ka ng takot, puno ka ng failures, or even kasalanan. Pero naniniwala po ako na kaya ka ng Lord baguhin at palitan po ang iyong pumapait na nakaraan at pinagdaraanan. Katulad po ng ating po napakinggan na we receive our blessing through the touch of God's love. Kaya handog po ng Panginoon ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin ay para makakilos ang ating Panginoon sa iyong buhay ay tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas and believe in His gospel for you to be saved. So pag sinabi po nating salvation, so please listen to me sa lahat ng mga first time guest po na nandito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you've been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata at we're saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Perhaps ang iba sa inyo, alam niya na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na magbuli. At maaaring naniniwala po ang iba po sa inyo. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Yan po ang tanong. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nananampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi lang po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi ito po'y sinusunod. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. Kung pakiramdam mo, masyado mabigat ang mga nagawa mong kasalanan, patong-patong, madami kang mali, naniniwala po ako na as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po tinitignan ng Panginoon, hindi yung nakaraan natin, hindi nagawa natin, kundi ating taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pundet to sin, and that is the first step we need to repent.
Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatay natin ang ating pong kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y inilibing, tayo naman ililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pagalis po ng ating mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay papasok po ang ating transformation, yung ating pong regeneration po dyan once natanggap po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga bisita na nandito, kung minsan pinipilit natin magbago. Sa buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Perhaps may mga bisyo tayo, vices, or yung mga bad habits or masasamang ugali, pabalik-balik, ayaw magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mga bisita na nandito, pwede po ba na yuko natin ang ating mga ulo panandalian? Pikit natin ang ating mga mata. At maaari po ba na bumulong lang tayo? Just whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan, ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa mga mali ko, sa mga kasalanan ko. At naniniwala po ko na naririnig ka niya ngayon. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun yung taos puso na tayo po yung nagsisisi. So please repeat after me sa lahat ng mga bisita, ganyan sa mga first-time viewers. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo. bilang isang makasalanan. Ng isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas sariling at tagapagligtas. tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po na ako. ikaw ay namatay, Ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw Sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula mapagsimula ng bagong buhay bagong buhay. at idagdag mo po ako Dagdag mo po ako sa iyong sa kaharian. iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat po. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, sunod lang po kayo doon sa green flag na yun. Huwag po kayo magalala. Meron lang po siyang isa-share po sa inyo ng mas detalyado po patungkol po sa ating pong salvation. Sige po, sunod lang po kayo sa mga bisita po namin sa green flag na yun. Praise God. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Samantalang sa ating naman po mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para makapagpaschedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa magandang mensahe ng kaligtasan. And thank you also sa ating Panginoon. Ginamit po niya mightily ang ating beloved Bishop para tayo po ay turuan po. Turuan po tayong manampalataya at pakita sa atin kung anong nangyari kay Jacob, na kahit na gano'n ang nangyari sa kanya, ginamit pa rin siya ng ating Panginoon. Amen. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong offertory. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 4. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Everybody say, willing. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Purihin po ang Diyos, binigyan mo sa ating isang magandang halimbawa ang mga tao po sa Macedonia. Nasa kabila ng kahirapan nila, nakikiusap pa sila sa mga disciples na tanggapin ang kaloob nila para ibigay doon sa mga saints na naglilingkod sa ating Diyos. Ganon din naman po tayo ay patuloy na tumutulong sa gawain ng ating Panginoon upang sa ganon ay lumaganap ang salita ng Diyos dito po sa ating bansa. So ngayon po, for our announcement, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And we are glad to announce that the worship team is looking for passionate and committed individuals ready to use their gifts for God's glory. Ayan, pagkakataon na po ninyo yan, yung mga gifted po. Audition for vocals and band happening on June 18, Thursday, 4:30 p.m. at Mayon Studio. Scan the QR code to sign up or visit the info booth at the entrance to fill out a ministry form. As early as now, please block your schedule for our next congregational fasting and prayer on June 20, Saturday 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Alright, tumayo po tayong lahat. Alam po ba ninyo, napakagandang mensaheng nakuha ko dyan, na grabe pala si Lord pag mag-discipline. Although ika nga mahal ka ni Lord, pero ang disiplina hindi niya talaga inaalis yan. Imagine si Jacob from that time, parang walang sinabing gumaling siya, nabuhay siya ng ganon ang kanyang limb. Kaya nga po para sa ating lahat, isang malaking aral yan, na kahit si Jacob man, na tunay na anak ng Diyos, ay pinapalo at dinidisiplina ng ating Panginoon. Pero hindi niya inalis ang kanyang mataas na pagtingin kay Jacob dahil kahit anong hirap niya, talagang struggle siya with God. O huwag naman kayo matakot, baka malinsad ang mga balakang nyo. Ibig sabihin, huwag mong tigilan ang pakikipagbuno mo, ang prayer mo kay Lord. Kasi sa pakikipagbuno ni Jacob, pinalitan ang kanyang pangalan ng from Jacob to Israel. Just imagine, mapapalitan ang pangalan mo. Kasi yung pangalan niya na yun, nandun yung pagiging deceiver niya eh. So, meaning na talagang hindi binitiwan ni Jacob si Lord hanggat hindi niya matanggap ang blessing na yun. Napaka-importante po sa bawat isa sa atin na makuha natin ang blessing ng Lord. Amen po? Alright, iyuko natin ang ating mga ulo and let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat malaking aral ang binigay mo sa amin, Lord, through Jacob, na kung saan hindi lamang po pala niya tinanggap ang blessing na yan na wala siyang puhunan. Napakalaki po ng puhunan niya. Ang kanya pong pagiging matyaga at kanyang pakikipagpunyagi sa inyo pong harapan, na kung saan sukdan na masaktan, Panginoon, siya at masaktan ng kanyang gift, Lord, ay hindi kanya binitiwan. Nawa, dalangin namin, Lord, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo. Kung meron man na may dinadalang problema, gayahin namin si Jacob, Lord,
na hindi bibitiw sa pananalangin sa inyo hanggat hindi mo tinutugon sa mga prayers namin. Ngayon pa lamang pinapasalamatan ka na namin, Lord. Kaya lang, Lord, tinataas namin ang mga sarili namin na huwag mo kaming pahintulot, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok. Palagi mo kaming bigyan ng maliwanag na kaisipan, matalinong kaisipan, at ilayo, Panginoon, sa kapahamakan, sa kung ano pa mga sakit o mga peste na lumalaganap sa ngayon. At ibuhos mo masaganang pagpapalang pinansyal sa bawat isa upang matugunan ang pangangailangan. At hindi lamang po kasya lang, kundi sobra-sobra para din sa pagtulong sa kapwa. Maraming salamat, patuloy namin pinapanalangin ng bansa namin ang katalinuhan po ng pamunuan, lalong-lalo na ang aming beloved President. Ingatan mo po siya, 10 Panginoon ng mga leaders ng bansang ito. Huwag mo kami pahintulot sa kung ano pa mga problemang hindi maganda na nangyayari sa mga iba't ibang bansa sa ngayon. Ganon din po ang kalikasan, kontrolin mo po ito, Lord God. Kabaga mo po bansang Pilipinas. Dalangin namin ang gawain po ng Iglesia, Lord, na lubang ganap ang salita ng Diyos sa kapulungan ng aming bansa. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Get ready for a refreshing and powerful Sunday as we seek renewal and a deeper encounter with God at our on-site worship service this June 7th. Experience God's presence as we gather at SM North EDSA Sky Dome and choose your service time, 10 a.m., 1 p.m., or 4 p.m. We can't wait to welcome you. To all Servants Force workers who completed the ministry policy orientation, don't miss the 2026 Pledge of Commitment to be led by Bishop on June 10th, Wednesday, 7 p.m. at UP Bahay ng Alumni. See you there! Do you have a passion for music and a heart to worship the Lord?
The worship team is inviting aspiring vocals and band members to audition. If you can play keyboard, acoustic guitar, drums, or bass, this could be your opportunity to use your God-given talent for His glory. Join the audition happening on June 18th, Thursday, 4:30 p.m. at Mayan Studio, located at 421 Mayan Street, Salvacion, Quezon City. Simply scan the QR code to sign up or visit the info booth every Sunday to fill out a ministry form. Fast with godly intention, pray with divine persuasion, and deepen your faith as you hear testimonies from our congregation. Join us for our congregational fasting and prayer on June 20, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. To all businessmen and professionals, celebrate and enjoy a special Father's Day edition of ABC Night this June 24th, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. We can't wait to spend this wonderful evening with you. The One Following Christ Discipleship program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us, follow JCTGBTG social media pages today, and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to hrdepartment@jctgbtg.com. Praise your